Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعل الإيمان نورا في قلوب المؤمنين وجعل الرزق ونعمة امتحانا وابتلاء ليبلو كل عبد أيهم أحسن عملا. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل السعادة في طاعته وخسران في معصيته. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله داع إلى كل خير وقدوة في الإحسان والجود والكرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن سعادة الأمة لا تكون بكثرة الأموال. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan na ang umma ngayon ay dumaraan sa matitinding pagsubok. Sa iba't ibang panig ng mundo, ang ating mga kapatid ay dinidigma, sinasakop, pinapatay at inaapi. Ang ganitong kalagayan ay nagdudulot ng matinding lungkot at galit sa puso ng bawat mananampalataya. Marami ang nagtataka kung bakit ganito ang ating kalagayan. At ang iilan, dala ng matinding damdamin, ay agad nananawagan ng pagkikipaglaban at digmaan. Katotohanan, ang kahinaan ng umma ay hindi lamang dahil sa lakas ng ating mga kalaban, kundi dahil sa kahinaan ng loob ng mga kamusliman. Nawawala ang pagkakaisa, humihina ang pananampalataya at nababawasan ng malasakit, nababawasan ang malasakit ng bawat isa sa kanyang kapwa Muslim. Ang mayayaman ay abala sa kanilang sarili at hindi inaalala ang nangangailangan. At ang may kakayahan ay hindi nagtatanggol sa mga naaapi. Dahil dito, nawawala ang lakas na dati ay taglay ng mga naunang henerasyon ng mga Muslim. At ito pa ang pinakamatindi. Ang mga Muslim ngayon ay mahina sa pagsasagawa ng ibadat. Kung ating babalikan ang kasaysayan, makikita natin ang solusyon sa ganitong kalagayan. Kung paano sinilusyonan noon ng mga naunang Muslim sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanilang problema, ay siya ring solusyon sa ating problema ngayon. Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa Islam, ang unang hakbang tungo sa pagbangon ng umma ay ang pagpapalakas ng iman, sapagkat ang tunay na lakas ng mga Muslim ay hindi nasusukat sa dami o sa mga armas, kundi dahil sa tibay ng kanilang pananampalataya
at ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat, kung gusto nating magbago ang ating kalagayan, baguhin natin ang ating mga sarili. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katotohanan, hindi binabago ng Allah ang kalagayan ng isang tao, ng isang pamayanan, hanggat hindi nila binabago ang nasa kanilang mga sarili. Ito ay malinaw na nagpapahiwatig na ang pagbabago ng kalagayan ng umma ay nagsisimula sa loob, sa pagwawasto at pagpapalakas ng ating mga pananampalataya. Bukod dito, sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala yansurannallahu may yansuruh. Tunay na tutulungan ng Allah ang sino mang tumutulong sa Kanya. Ang pagtulong sa relihiyon ng Allah ay nagsisimula sa matibay na iman, sa pagsunod, pagtitiwala at pananatili sa Kanyang landas. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga sahaba radhiyallahu anhum ay hindi nagtagumpay dahil sa dami nila o kaya sa lakas ng kanilang sandata, kundi dahil sa lalim ng kanilang pananampalataya. Kahit sila ay kaunti at mahina sa panlabas na anyo, sila ay pinagtibay ng Allah dahil sa kanilang matatag na pananampalataya. Kaya kung nais nating bumangon muli bilang isang malakas na umma, magsimula tayo sa ating mga sarili. Palakasin natin ang ating iman, patatagin ang ating ugnayan sa Allah, at panatilihin ang ating pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat kapag ang puso ay naging matatag sa iman, ang tulong ng Allah ay tiyak na darating. Maraming matatapang, gusto agad ng gyera at bakbakan, hindi nila naisip na hindi nga sila kayang dalhin ng iman ng kanilang pananampalataya sa masjid, sa digmaan pa kaya. Hindi maikakaila na ang jihad ay bahagi ng Islam, ngunit ito ay hindi nakabatay sa emosyon o padalos-dalos na panawagan. Ito ay may mga kondisyon, may tamang paghahanda at may wastong pamumuno. Noong panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, kahit na sila ay inaapi at sinasaktan, hindi agad ipinag-utos ang pakikipaglaban. Sa halip, pinalakas muna ang kanilang pananampalataya at pinatatag ang kanilang pundasyon. Ito ay malinaw na patunay na ang tagumpay ay hindi nakakamit sa pagmamadali, kundi sa tamang paghahanda at pagsunod sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, kung tunay nating ninanais na makatulong sa umma at maibalik ang dangal nito, nararapat na magsimula tayo sa ating mga sarili. Ayusin natin ang ating ugnayan sa Allah sa pamamagitan ng pagpapanatili ng sala, pag-iwas sa kasalanan at pagsunod sa Kaniyang mga utos. Palakasin natin ang ating ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong, pagkakawang gawa at tunay na malasakit. Itaguyod natin ang kaalaman at turuan ang ating pamilya ng tamang akida, at higit sa lahat, huwag nating kalimutan ang dua sapagkat ito ang sandata ng mananampalataya. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tagumpay ng umma ay hindi nagsisimula sa larangan ng digmaan, kundi sa pagwawasto ng puso at pananampalataya. Kapag tayo ay bumalik sa Allah, pinatatag ang ating iman at nagkaisa bilang isang katawan, dito darating sa atin ang tulong ng Allah sa paraang hindi natin inaasahan. Kaya't huwag tayong magpadala sa emosyon, bagkos ay manatili tayo sa landas ng karunungan, pagtitiis at pagsunod sa Quran at Sunnah. Pangalawa, ang pagbabalik ng tunay na pagkakaisa at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang pagtutulungan, ang pagdadamayan, pagdamay sa mga naghihirap
at ang pagbubuklod ng puso para sa kapakanan ng umma. Ito ay hindi lamang isang magandang pananalita, kundi isang obligasyong itinuro mismo ng Allah at ng kanyang sugo. Sinabi ng Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Katotohanan, ang mga mananampalataya ay magkakapatid. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang ugnayan ng mga Muslim ay hindi batay sa lahi, wika o bansa, kundi sa pananampalataya. Kaya't ang anumang paghihirap ng isang Muslim ay dapat maramdaman ng iba. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga mananampalataya sa kanilang pagmamahalan, awa at malasakit sa isa't isa ay tulad ng isang katawan. Kapag may isang bahagi na nasasaktan, ang buong katawan ay nakikibahagi sa puyat at lagnat. Subalit mga kapatid, mga alipin ng Allah, ang pagkakaisang ito ay hindi makakamit sa salita lamang. Ito ay nangangailangan ng sakripisyo. Sakripisyo ng oras, yaman, at minsan ay sariling kaginhawaan. Narito mga kapatid ang tunay na larawan ng kayamanan sa Islam. Kayamanang pinakikinabangan ng umma. Kayamanang nagiging daan tungo sa paraiso. Ang Ghazwatut Tabuk. Ang Ghazwat Tabuk ay isa sa pinakamahirap na laban na hinarap ng mga kamusliman. Nangyari ito noong ika-9 na taon ng Hijra, kung saan tinawag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga Muslim na maghanda upang harapin ang malaking hukbo ng mga Romano sa hilagang bahagi ng Jaziratul Arabiya. Ang klima noon ay matindi, napakainit ng panahon at tagtuyot pa. Maraming tao ang walang sapat na pagkain, walang sapat na masasakyan at kulang sa armas. Tinawag ito ng Allah sa Quran na Ghazwatul Usra, ang matinding kahirapan. Sinabi ng Allah, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usra. Tunay na tinanggap ng Allah ang pagsisisi ng propeta at ng mga muhajirin at ansar na sumunod sa kanya sa oras ng matinding kahirapan. Sa panahong ito ng matinding pagsubok, nag-ambag ng napakalaking halaga ang mayamang sahabi na si Abdurrahman bin Auf upang matulungan ang hukbo ng mga Muslim. Ayon sa mga salaysay, nagbigay siya ng 200 awkiya ng ginto. At ito ay isang napakalaking halaga. Nagbigay siya ng 500 mga kabayo para magamit ng mga mujahidin sa labanan. Nagbigay pa siya ng 1,500 na kamelyo upang matulungan ang mga walang sasakyan. Bukod dito, si Abdurrahman ay kilala sa personal na paghahatid ng pagkain sa mga mahihirap na mujahidin na walang baon sa labanan. Ito yung mga taong pinuri mismo ng Allah sa Quran. Sinabi ng Allah, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. At inuuna nila ang kapwa nila kaysa kanilang sarili kahit sila ay may pangangailangan. Pag nilaya natin ito mga kapatid, mga alipin ng Allah, ano ang ginagawa natin sa biyayang ibinibigay ng Allah? Paano tayo tumutulong sa mahihirap? Baka ang dahilan kung bakit tayo ay mahina ngayon ay dahil tayo ay hindi nagtataguyod sa isa't isa, hindi nagtutulungan. Mga alipin ng Allah, pagkatapos nating marinig ang kwento ni Abdurrahman bin Auf, itanong natin sa ating mga sarili, kumusta naman ang mga mayayaman sa panahon natin ngayon? Nasaan ang mga milyonaryo ng ummah? Nasaan ang mga bilyonaryo ng ating hanay ng mga kamusliman? Ang mga sahaba, kapag binibigyan sila ng kayamanan, ginugugol nila sa Islam, sa pagtatanggol sa ummah, sa pagpapalaganap ng tauhid, sa pagtulong sa mahihirap. Pero ngayon, ilang mayayamang Muslim ang nagpapakain sa mga mahihirap. Ilang mga nagtatayo ng masjid.
Ilan ang sumusuporta sa mga ulama? Ilan ang nagbibigay ng scholarship sa mga batang gustong matuto at mag-aral ng Islam? Ang masakit na katotohanan, marami sa mga mayayamang Muslim ngayon ang mas inuuna ang pagpapasikat, ang pagbili ng mamahaling sasakyan, ang paglalagay ng milyones sa mga bangko, pero walang pagmamalasakit sa kanilang mga kapatid. Pansinin natin sa mga giyera ng ating mga kapatid sa Palestine, sa Syria, sa Yaman, sino ang nagtataguyod sa kanila? Madalas, mga mahihirap na Muslim pa ang nag-aambagan ng maliit na halaga para makatulong. Saan napunta ang milyon-milyon ng mga mayayaman? Saan ang mga Abdurrahman bin Auf ng umma ngayon? Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya, hindi pinagbabawal sa Islam ang maging mayaman, ngunit ipinagbabawal sa Islam ang kasakiman at pagkawalang pakialam sa kapwa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." At huwag mong kalimutan ang bahagi mo sa mundo at magpakabuti ka gaya ng pagpapakabuti sa iyo ng Allah. Paalala ito sa lahat, mayaman man o mahirap, ang biyayang ibinigay sa iyo ng Allah ay may kaakibat na pananagutan sa umma. At kung gusto nating bumangon muli bilang malakas na umma, dapat tayong bumalik sa ugali ng mga sahaba, may pagkakaisa, may pagmamalasakit, may pagmamahalan, at may sakripisyo para sa kapakanan ng kanilang kapwa Muslim. Kaya mga alipin ng Allah, maging katulad tayo ni Abdurrahman bin Auf, gamitin natin ang anumang biyaya na ibinigay sa atin, maliit man o malaki, para sa Islam, para sa mga mahihirap, para sa umma, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pangatlong punto na dapat nating maintindihan at taglayin. Ang pagkakaroon natin ng tamang pananaw, disiplina, at paghahanda sa pagharap sa mga pagsubok ng ummah. Mga kapatid sa Islam, hindi sapat ang lakas ng iman at pagkakaisa ng mga kamusliman kung ito ay hindi sinasamahan ng karunungan at tamang pag-unawa sa ating sitwasyon. Marami sa atin ang nadadala ng emosyon, galit, lungkot at pagkasabik na makatulong. Ngunit kung ang mga damdaming ito ay hindi ginagabayan ng kaalaman at tamang prinsipyo, maaari itong magdulot ng mas malaking kapahamakan kaysa kabutihan. Sinabi ng Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, at maghanda kayo laban sa kanila ng anumang makakaya ninyong lakas. Ang talatang ito ay malinaw na nagputos ng paghahanda. Paghahanda, hindi padalos-dalos, hindi batay sa bugso ng damdamin, kundi organisado, planado, at ayon sa kakayahan. Ang paghahanda ay hindi lamang sa larangan ng digmaan, kundi sa lahat ng aspeto, sa kaalaman, sa ekonomiya, sa moralidad, at sa pagkakaisa ng ummah. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu. O kayo mga mananampalataya, magtiis kayo, magpatibay kayo sa pagtitiis, at manatiling matatag. Ito ay paalala sa atin na ang tagumpay ay hindi agad nakakamit. Ito ay bunga ng pagtitiis, disiplina, at patuloy na paninindigan sa tama. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na lakas ng umma
ay hindi lamang sa dami ng nais lumaban, kundi sa dami ng handang maghanda, magtiis, at sumunod sa tamang landas. Kung nais nating bumangon, kailangan nating linangin ang ating mga sarili sa kaalaman, sa kakayahan, at sa disiplina upang maging karapat-dapat sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganitong paraan, ang ating damdamin ay hindi masasayang, kundi magiging bahagi ng isang mas malawak at matibay na hakbang tungo sa muling pagbangon ng ating ummah.